Naramdaman muna ni Marisa ang panginginig ng lupang kinahihigaan niya. Kasunod niyon ay ang malamig na bakal sa kanyang likod at mga braso, at ang mahigpit na tali sa kanyang mga kamay at paa. Sinubukan niyang imulat ang mga mata, ngunit sinalubong siya ng nakakasilaw na sikat ng araw sa katanghalian. Pinilit niyang bumangon pero hindi niya magawa. Nakatali siya. Mahigpit. Isang masamang panaginip. Ito lang iyon. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isip. Ngunit nang muling yumanig ang lupa, mas malakas sa pagkakataong ito, isang malakas at nakabibinging busina ng tren ang pumunit sa katahimikan. Doon gumuho ang mundo niya. Hindi ito panaginip. Tulong! Sigaw niya, ngunit ang boses niya ay tila kinain ng papalapit na ugong. Tulungan niyo ako. Nagpumiglas siya ng buong lakas. Naramdaman niya ang paghapdi ng balat sa kanyang mga pulsuhan habang kumikis-kis ito sa magaspang na lubid. Ang takot ay parang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok, unti-unting gumagapang sa buo niyang katawan. Sino ang may gawa nito sa kanya? Sa dami ng kanyang mga kaagaw sa negosyo, sa dami ng mga taong naiinggit sa kanyang tagumpay, sino sa kanila ang may ganitong klasing galit? Ang ugong ay papalakas na ng papalakas. Ang lupa ay yumayanig na parang may lindol. Nararamdaman na niya ang init na nagmumula sa paparating na makina ng kamatayan. Napapikit si Marisa. Ito na ba ang katapusan niya? Sa dami ng kanyang yaman, sa lahat ng kanyang kapangyarihan, mamamatay siyang mag-isa sa isang lugar na hindi niya alam, na parang isang hayop na isinakripisyo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, hindi para sa buhay na mawawala sa kanya, kundi para sa kalungkutang naramdaman niya sa huling sandaling iyon. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, sa gitna ng luhang nagpapalabo sa kanyang paningin, isang anino ang kanyang nakita. Isang bata. Isang batang lalaki na napakapayat. Suot ang maruruming damit na tila mas malaki pa sa katawan niya. Ang buhok nito ay magulo at may bahid ng dumi sa kanyang pisngi. Para siyang isang gamugamong lumalapit sa apoy. Isang kaluluwang hindi dapat naroroon. "Umalis ka dito, bata!" Sigaw ni Marisa. Nangingibabaw ang pag-aalala sa sarili niyang takot. "Mapapahamak ka!" Ngunit hindi nakinig ang bata. Mabilis itong tumakbo palapit sa kanya. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang ulo at nakita ni Marisa ang mga mata nito. Payat, marungis, pero sa mga mata nito ay may determinasyong hindi niya pa nakikita kahit kanino. Hindi nagsalita ang bata. Sa halip, ginawa nito ang isang bagay na hindi kailanman inasahan ni Marisa. Yumuko ito at sinimulang kagatin ang lubid na nakatali sa kanyang kamay. Narinig niya ang tunog ng mga ngiping kumakagat sa makapal na hibla ng tali. Nakita niya ang pagsisikap sa bawat galaw ng panga nito. Dumudugo na ang gilagid ng bata sa tindi ng kanyang ginagawa, pero hindi ito tumigil. "Diyos ko!" Bulong ni Marisa, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang ilaw ng tren ay nakakasilaw na. Ang busina nito ay halos mabasag na ang kanyang eardrums, ilang segundo na lang. "Bilisan mo!" Sigaw niya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang nagbubuwis ng buhay para sa kanya. Isang malakas na lagutok ang narinig niya. Naputol ang tali. Mabilis na hinila ng bata ang kanyang kamay. Kasunod niyon ay ang isa pa. Gamit ang natitirang lakas, itinulak ni Marisa ang sarili at gumulong sila palayo sa riles. Ilang pulgada lang ang layo mula sa naglalagablab na mga gulong ng tren. Isang nakabibinging dagundong ang dumaan sa kanilang tabi, kasabay ng malakas na ihip ng hangin na halos tangayin sila. At pagkatapos, katahimikan. Nakahiga si Marisa sa damuhan, humihingal, nanginginig. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo sa batang nakaupo sa tabi niya, na humihingal din. May dugo sa gilid ng bibig nito. Tiningnan siya ng bata. Walang salita. Isang tingin lang.
Bakit? Bakit niya ako tinulungan? Tanong ng isip ni Marisa. Sinubukan niyang magsalita, magpasalamat, ngunit walang boses na lumabas. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang ulirat, ang huling nakita niya ay ang mga mata ng batang estranghero na nagligtas sa kanyang buhay. Dahan-dahang iminulat ni Marisa ang kanyang mga mata. Ang una niyang naramdaman ay ang sakit ng ulo at ang malagkit na pakiramdam sa kanyang katawan. Sinubukan niyang bumangon at natagpuan ang sarili sa loob ng isang maliit na barong-barong na gawa sa mga pinagtagpi-tagping yero at karton. Amoy lupa ang paligid. Nakita niya ang bata. Si Jiro. Nakaupo ito sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Nakatingin ito sa labas ng maliit na siwang sa dingding. At sa mga mata nito, nakita ni Marisa ang takot. Sinundan ni Marisa ang tinitingnan nito. Wala siyang makita, pero may narinig siya. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nayayapakan, mga yabag ng paa, papalapit. Biglang may nagsalita mula sa labas. Isang magaspang at galit na boses ng lalaki. Alam kong nandyan ka lang, bata ka. Lumabas ka. Agad na hinila ng bata ang braso ni Marisa. Tinatakpan ang bibig nito gamit ang maliit at marumi niyang kamay. Isang senyas na huwag maingay. Ang boses sa labas ay mas naging mainitin ang ulo. Lumabas ka dyan, Jiro. Kapag ako ang nakahanap sa'yo, pagsisisihan mong isinilang ka pa. Jiro. Iyon pala ang pangalan niya. Nanginginig ang buong katawan ng bata, ngunit ang mga mata nito ay alisto, gumagalaw, naghahanap ng daan para makatakas. Nakita ni Marisa sa mga matang yon ang isang uri ng takot na hindi pangkaraniwan sa isang musmos, isang takot na sanay ng tumakbo, sanay ng magtago. Muling sumigaw ang lalaki at sa pagkakataong ito, sinabayan nito ng malakas na sipa sa dingding ng kanilang pinagtataguan. Gumuho ang isang bahagi nito. Wala ng oras. Dito po, bulong ni Jiro. Itinuturo ang isang butas sa likod ng barong-barong na halos hindi kasya sa isang tao. Hindi na nag-isip si Marisa. Inuna niyang itulak palabas si Jiro bago niya isinunod ang sarili. Ang kanyang mamahaling damit ay napunit ng sumabit sa nakausling yero. Ang kanyang balat ay nagasgasan, pero hindi niya ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo sa lugar na yon. Tumakbo sila. Pumasok sila sa kalapit na gubat kung saan ang mga sanga ng puno ay parang mga kamay na humahadlang sa kanila. Narinig nila ang mga sigaw at pagmumura ng lalaki sa kanilang likuran, papalapit. Habang tumatakbo, habang nararamdaman niya ang putik sa kanyang mga paa at ang hapdi ng mga tinik sa kanyang braso, isang alaala ang biglang bumalik sa isip ni Marisa. Ang kanyang ama. Nakita niya ang imahe ng kanyang amang dati makisig at puno ng kapangyarihan, ngayoy nakaupo sa dilim, talunan, matapos maloko ng pinakamatalik nitong kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ang mga salitang sinabi nito sa kanya bago ito tuluyang sumuko sa buhay ay parang kutsilyong muling tumarak sa kanyang puso. Huwag kang magtitiwala, kahit kanino. Anak, sa mundong ito, ang sarili mo lang ang kakampi mo. Iyon ang aral na binitbit niya sa kanyang paglaki. Iyon ang dahilan kung bakit niya itinayo ang mga pader sa paligid ng kanyang puso. At ngayon, habang tumatakbo para sa kanyang buhay, kasama ang isang batang hindi niya kilala, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nang sa wakas ay humina na ang mga sigaw sa kanilang likuran. Humanap sila ng pansamantalang masisilungan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Gabi na. Malamig ang hangin. Napatingin si Marisa kay Jiro. Nanginginig ito. Hindi niya alam kung sa takot o sa ginaw. Nakayakap ito sa sarili
At doon niya napansin ang sugat sa braso nito na ngayon ay may bahid ng dugo. Isang bagay sa loob ni Marisa ang biglang kumirot. Ang babaeng walang pakialam sa iba, ang CEO na kinatatakutan ng lahat, ay nakaramdam ng awa. Hinubad niya ang kanyang blazer, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang armor sa mundo ng korporasyon. Maingat niyang ibinalot ito sa payat na katawan ni Jiro. Napatingin sa kanya ang bata. May pagtataka sa mga mata. "Salamat po." Halos pabulong na sabi nito. Sa sandaling iyon, ang mga pader na itinayo ni Marisa ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Kailangan niyang protektahan ang batang ito. Kailangan nilang makaligtas. Ngunit paano? Kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon pa ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay niya nang kunin niya ito. Isang bar na lang ang baterya. Isang tawag. Kanino? Ang pulis? Paano kung kasabwat din sila ng kung sino mang may gawa nito? Ang kanyang mga abogado? Masyadong matagal. May isang tao na pumasok sa kanyang isip. Isang taong hindi niya inaasahang tatawagan niya ulit. Lorenzo, ang kanyang dating kasintahan. Ang lalaking minahal niya, ngunit kinailangan niyang iwan dahil mas pinili niya ang kanyang kumpanya. Magulo ang naging paghihiwalay nila, pero sa kabila ng lahat, hindi niya makakalimutan ang kabutihan nito. Si Lorenzo lang ang tanging tao na sa tingin niya ay mapagkakatiwalaan niya sa sandaling ito. Mabilis niyang pinindot ang numero nito. Sa bawat ring, pakiramdam niya ay nauubos ang hangin sa kanyang baga. "Hello? Marisa?" Sagot ng boses sa kabilang linya, halatang nagulat. "Lorenzo," sabi ni Marisa. Basag ang kanyang boses. "Tulong. Kailangan ko ng tulong mo." Ibinigay niya ang lokasyon ng probinsya kung nasaan siya, ang mga natatandaan niyang lugar bago siya atakihin. At pagkatapos, namatay ang telepono. Wala na siyang magawa kundi ang maghintay at umasa. Umasang tama ang kanyang desisyon. Makalipas ang halos isang oras na parang katumbas ng habambuhay, isang sinag ng ilaw ang tumama sa kanila. Isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang pinto at bumaba si Lorenzo. Ang kanyang itsura ay puno ng pag-aalala. Mabilis siyang lumapit at niyakap. Nang mahigpit si Marisa. "Marisa, Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" Sabi nito. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na sa akin." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, nakaramdam si Marisa ng ginhawa. Nakasandal siya kay Lorenzo, ipinikit ang kanyang mga mata at pinakawalan ang lahat ng takot na kanyang kinimkim. Ligtas na sila, ngunit sa ibabaw ng balikat ni Marisa, habang yakap niya ito, ang mga mata ni Lorenzo ay napunta sa batang nakatayo sa likod nila, ang batang nakabalot sa blazer ni Marisa. Ang pag-aalala sa mukha ni Lorenzo ay biglang nawala at napalitan ng isang malamig at puno ng kalkulasyong tingin. Ang biyahe sa loob ng sasakyan ni Lorenzo ay parang isang panaginip. Ang malambot na leather ng upuan ay isang malaking pagkakaiba mula sa matigas at maputik na lupa ng gubat. Tahimik sa loob, malayo sa mga sigaw at sa tunog ng sarili niyang kumakabog na dibdib. Nakatulog si Jiro sa backseat. Ang blazer ni Marisa ay nagsisilbing kumot nito. Si Marisa naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pinapanood ang mga puno na mabilis na nagdaraan. "Saan mo kami dadalhin?" tanong niya. Ang boses ay mahina pa rin. Hinawakan ni Lorenzo ang kanyang kamay. "Sa isang lugar kung saan kayo ligtas, isang rest house ng pamilya ko. Walang nakakaalam niyon kundi ako." Tumangulang si Marisa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinaubaya ang lahat kay Lorenzo. Sa ngayon, iyon lang ang kaya niyang gawin. Ang lugar ay higit pa sa inaasahan niya. Isang modernong villa na nakatayo sa tuktok ng isang burol. May infinity pool at floor-to-ceiling na mga bintanang salamin.
natanaw ang buong kabundukan. Ito ay isang paraiso, isang perpektong ungan. Magpahinga ka na muna, sabi ni Lorenzo matapos siyang ihatid sa isang maluwag na kwarto. Naghanda ako ng malinis na damit para sa'yo. At huwag mong alalahanin ang bata. Aalagaan ko siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, nakaramdam si Marisa ng kapayapaan habang hinahayaan niyang bumuhos sa kanyang katawan ang maligamgam na tubig mula sa shower. Paglabas niya, isang masarap na hapunan ang naghihintay sa kanila sa dining area. Ngunit habang kumakain, napansin niya ang kakaibang kilos ni Jiro. Halos hindi nito ginagalaw ang pagkain sa kanyang plato. Nakayuko lang ito at pasulyap-sulyap na tumitingin kay Lorenzo na para bang ito ay isang halimaw na anumang oras ay maaaring manakmal. Ayos ka lang ba, Jiro? Tanong ni Lorenzo sa isang malumanay na boses. Huwag kang mahiya. Kumain ka lang. Umiling lang ang bata at mas lalong yumuko. Sinubukan itong balewalain ni Marisa. Marahil ay trauma lang sa mga nangyari, naisip niya. Kinabukasan, habang nagkakape si Marisa sa may veranda, lumapit sa kanya si Jiro. May dala itong isang pirasong papel at krayola. Walang imik nitong iniabot sa kanya ang papel. Isang drawing. Isang drawing ng isang stick figure na kamukha niya. At sa tabi nito ay isang malaking-malaking nilalang na may sungay at matutulis ng ngipin. Isang demonyo. Ngunit ang nakapagpakilabot kay Marisa ay ang mukha ng demonyo. Kahit na simple lang ang pagkakaguhit, kitang-kita niya ang pagkakahawig nito kay Lorenzo. Ano ito? Tanong din niya. Medyo natatawa pa. Hindi sumagot si Jiro. Itinuro lang nito ang drawing ng demonyo at pagkatapos ay itinuro si Lorenzo na nooy nakatayo sa may di kalayuan. May kausap sa cellphone. Biglang lumapit si Lorenzo, nakangiti. Pasensya na, tumawag lang ang opisina. Ano yan? Tumingin siya sa papel. Wow, ang galing mo namang mag-drawing, Jiro. Mabilis na binawi ng bata ang papel at tumakbo papasok sa loob. Hayaan mo na siya, Marisa, sabi ni Lorenzo. Umupo sa tabi niya. Siguradong takot pa rin siya sa mga nangyari. Naaalala ko pa noong tayo pa kung paano ka laging nag-aalala sa iba. Iyon ang isa sa mga nagustuhan ko sa'yo. Sinimulan ni Lorenzo na balikan ang kanilang nakaraan, ang masasayang araw nila. At sa bawat salita, naramdaman ni Marisa na unti-unting lumalambot ang kanyang puso. Marahil ay nagkamali siyang iwan ito. Gusto kong gamitin ang cellphone mo, Lorenzo, biglang sabi ni Marisa. Kailangan kong tawagan ng opisina, ang pamilya ko. Nag-aalala na sila. Ang nangiti ni Lorenzo ay bahagyang nawala. Sa tingin ko, hindi magandang ideya yan, mahal ko. Hindi natin alam kung gaano kalawak ang koneksyon ng mga taong may gawa nito sa'yo. Baka matrace nila ang tawag. Para sa kaligtasan mo, mas mabuting manatili muna tayong hindi konektado sa labas. May punto siya. Ngunit may parte sa isip ni Marisa na hindi mapakali. Pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang gintong hawla. Maganda, komportable, ngunit isa pa ring kulungan. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kama, iniisip niya ang lahat. Ang pagdating ni Lorenzo, ang takot sa mga mata ni Jiro, ang kakaibang drawing. May mali, may hindi tama. Nang hindi na siya makatulog, nagpa siyang maglakad-lakad sa pasilyo ng villa. Tahimik ang buong bahay, ngunit habang papalapit siya sa kwarto, kung saan natutulog si Jiro, may narinig siyang mahinang ungol. Huminto siya sa tapat ng pinto. Nakabukas ito ng bahagya. Sumilip siya sa loob. Nakita niya si Jiro na natutulog ng hindi mahimbing. Gumagalaw-galaw ito at may ibinubulong. Lumapit si Marisa, sapat lang para marinig ang sinasabi nito sa gitna ng kanyang panaginip. Huwag po, Sir Lorenzo. Huwag. Paulit-ulit. Puno ng takot. Puno ng pakiusap. Isang malamig na kaba
ang biglang gumapang sa buong katawan ni Marisa. Ang boses na yon, kahit sa panaginip, ay hindi nagsisinungaling. Ang takot na yon ay totoo. Ang kadiliman sa kwarto ay pamilyar kay Jiro. Ito ang kaparehong dilim na yumayakap sa kanya tuwing gabi sa ampunan. Isang dilim na hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi nagtatago ng mga halimaw. At ang pinakamasamang halimaw sa lahat ay may mukha ng isang anghel, si Sir Lorenzo. Sa kanyang panaginip, bumalik si Jiro sa lugar na yon, ang bahay pag-asa ni Lorenzo de la Vega. Ang pangalan ay maganda pakinggan, ngunit ang mga pader nito ay saksi sa mga sikretong hindi kayang sikmurain ng sinuman. Naalala niya ang araw na yon. Nagtatago siya mula kay Ramil na laging nang aasar at nananakit sa kanya. Napadpad siya malapit sa opisina ni Sir Lorenzo. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, sapat para marinig niya ang boses nito sa loob. Hindi niya sinasadyang makinig, pero ang mga salitang narinig niya ay pumako sa kanyang kinatatayuan. "Opo, partner, handa na ang bagong batch," sabi ni Sir Lorenzo sa kausap nito sa telepono. Ang boses nito ay kalmado, parang negosyo lang ang pinag-uusapan. 15 bata, malulusog lahat. Mas mataas ang presyo para sa mga ito, lalo na yung mga may itsura. Siguraduhin yung maayos ang pick-up sa pier sa susunod na linggo. Walang dapat magkamali. Bagong batch, presyo, pick-up sa pier. Hindi pa naiintindihan ni Jiro ang lahat ng salita. Pero naintindihan niya ang diwa nito. Ibebenta sila, katulad ng mga manok sa palengke. Ang bahay pag-asa ay hindi isang ampunan. Isa itong bodega. Doon nagsimula ang kanyang pagtakas. Tumakbo siya nang walang lingon-lingon, dala-dala ang katotohanang maaaring pumatay sa kanya. At mula noon, ang anino ni Ramil at ni Sir Lorenzo ay laging nakasunod. Nagising si Jiro mula sa masamang panaginip na yon. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Ang mga bulong ni Sir Lorenzo ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tenga. Narinig niya ang mahinang tunog sa labas ng kanyang kwarto. Mga yabag. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa siwang ng pinto. Nakita niya si Sir Lorenzo. Nakatayo ito sa dulo ng pasilyo, malapit sa beranda. May kausap na naman ito sa telepono. At kahit pabulong lang ang boses nito, sa katahimikan ng gabi, malinaw itong narinig ni Jiro. "Oh, Hiramil, nandito na sila," sabi nito. Hindi pa niya alam. Akala niya, ako ang tagapagligtas niya. Isang mahinang tawa ang kumawala sa bibig ni Lorenzo. Isang tawang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa katawan ni Jiro. "Hayaan mo muna siyang maging komportable. Papipirmahin ko siya sa mga dokumento para sa transfer ng assets bukas. Pagkatapos niyang pumirma, itapon mo na ang bata. Siguraduhin mong walang ebidensya. At si Marisa, bahala ka na sa kanya. Gawin mong mukhang aksidente." Nanigas si Jiro sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. "Itapon mo na ang bata. Bahala ka na sa kanya. Gawin mong mukhang aksidente." Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang munting puso. Ang lalaking nagpakita ng kabaitan kanina, ang lalaking nag-aalok sa kanya ng pagkain, ay ang demonyo mismo sa kanyang mga panaginip. At si Ma'am Marisa, ang babaeng nagbigay sa kanya ng kanyang blazer para hindi siya ginawin. Ang babaeng sa kabila ng pagiging suplada ay may bakas ng kabutihan sa mga mata. Ipapapatay din siya. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi na niya alam kung saan siya humugot ng lakas ng loob. Marahil ay sa alaala ng kabutihang ipinakita sa kanya ni Marisa. O marahil ay sa galit na nag-aalab sa kanyang dibdib para sa demonyong nagtatago sa likod ng mukha ni Lorenzo. Ang takot na dating nagpaparalisa sa kanya ay biglang napalitan ng isang desperadong determinasyon. Kailangan niyang iligtas si Ma'am Marisa. Kailangan niyang iligtas ang kanilang mga sarili. Gamit ang nanginginig na mga binti, tumayo si Jiro. Bawat hakbang palayo sa kanyang kwarto ay parang 1 kilometro ang bigat. Tinungo niya ang pasilyo,
patungo sa silid kung saan natutulog ang babaeng estranghero na ngayon ay ang tanging pag-asa niya. Huminto siya sa tapat ng pinto ni Marisa. Nag-atubili siya. Paano kung hindi ito maniwala sa kanya? Paano kung isipin nitong isa lang itong masamang panaginip ng isang bata? Pero wala na siyang panahon para mag-alinlangan. Binuksan niya ang pinto. Naabutan niya si Marisa na nakaupo sa gilid ng kama, gising at malalim ang iniisip. Tila naramdaman din nito ang kababalaghang bumabalot sa buong villa. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo si Jiro palapit dito. Hinawakan niya ang braso ni Marisa. Ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. "Ma, Marisa!" Bulong niya. Ang boses ay basag at nanginginig sa takot. "Kailangan po nating umalis. Ngayon na." Nakita ni Marisa ang matinding takot sa mukha ni Jiro. Isang takot na totoo at hindi gawa-gawa lang. Kumunot ang kanyang noo. "Jiro, anong nangyayari?" Huminga ng malalim si Jiro. Pinipilit na buuin ang mga salitang maaaring magligtas sa kanilang mga buhay. "Ma Marisa, kailangan nating umalis." Sabi niya, mas malakas na sa pagkakataong ito. Ang boses ay mayikay. Habahid na ng pagkaapura. "Siya ang demonyo. Si Sir Lorenzo ang gustong pumatay sa inyo." Hindi na kailangan ni Marisa ng anumang paliwanag. Ang mga salitang narinig niya mula sa bibig ni Jiro ay sapat na. Ito ang nawawalang piraso sa palaisipan, ang takot sa mga mata ng bata, ang kakaibang drawing, ang pag-iwas nito kay Lorenzo. Lahat ay nag-ugnay-ugnay na. "Ma Marisa, kailangan nating umalis. Siya ang demonyo. Si Sir Lorenzo ang gustong pumatay sa inyo." Ulit ni Jiro. Ang boses ay nanginginig sa tindi ng takot. Habang niyuyugyug nito ang braso ni Marisa. Ang isip ni Marisa ay naglakbay pabalik sa sinabi ng kanyang ama. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Buong buhay niya, ang ibig sabihin niyon ay huwag magtiwala sa mga estranghero. Ngayon niya napagtanto na ang pinakadelikadong mga tao ay ang mga pinakamalapit sa iyo, ang mga pinagkakatiwalaan mo. Tinapik ni Marisa ang pisngi ni Jiro, isang kilos na nagpakalma sa bata at nagbigay ng lakas sa sarili niya. "Makinig ka sa akin, Jiro. Aalis tayo dito. Pero kailangan mong sundin ang lahat ng sasabihin ko. Maliwanag." Tumango ang bata. Ang mga luha ay namumuo na sa gilid ng kanyang mga mata. Mabilis na nag-isip si Marisa. Ang kanyang utak na sanay sa paggawa ng mga desisyon sa boardroom sa ilalim ng matinding pressure ay gumana na parang makina. Kailangan nila ng diversion. Kailangan nila ng sasakyan. "Nasaan ang kusina?" tanong niya kay Jiro. Itinuro ito ng bata. Dahan-dahan silang naglakad sa pasilyo, bawat hakbang ay maingat. Naririnig pa rin nila ang boses ni Lorenzo mula sa veranda, hindi pa tapos sa kanyang masamang transaksyon. Pagdating sa kusina, kumuha si Marisa ng isang basahan, binasa ito ng cooking oil at isinuksok sa loob ng toaster. Isinaksak niya ito at itinudo ang timer. Sunod, kinuha niya ang pinakamalaking kutsilyo na nakita niya. Hindi para lumaban, para sa susi. Lumabas sila sa likod ng kusina. Nakita nila ang isa pang sasakyan na nakaparada sa garahe. Isang luma, ngunit mukhang matibay na pickup truck. Ito ang gagamitin nila. Habang naglalakad si Jiro papunta sa sasakyan, sinilip ni Marisa ang bintana sa sala. Nakita niya ang isang litrato sa ibabaw ng isang mesa. Sila ni Lorenzo. Kuha noong masaya pa sila. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marisa. Isang ngiti na walang bahid ng saya, kundi puno ng galit at pagkasuklam. Sa isang mabilis na kilos, binuksan niya ang pinto, pumasok, at ibinalibag ang picture frame sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong villa. "Ano yon?" Narinig niyang sigaw ni Lorenzo. Iyon na ang kanilang hudyat. "Jiro, sakay!" Sigaw ni Marisa. Mabilis niyang ginamit ang kutsilyo
para basagin ang maliit na bintana sa gilid ng pick-up. Inabot ang lock sa loob at binuksan ang pinto. Nagsimulang umusok ang toaster sa kusina. Ang amoy ng nasusunog na tela ay kumalat sa hangin. Narinig ni Marisa ang nagmamadaling mga yabag ni Lorenzo. "Marisa, anong ginagawa mo?" Sinubukan ni Marisa na i-start ang sasakyan. Ayaw, sinubukan niya ulit. "Umalis na po tayo." Umiiyak na, sabi ni Jiro. Nang makita ni Marisa si Lorenzo na papalabas na ng pinto, sa huling pagkakataon, pinaandar niya ang makina. Umugong ito. Walang pag-aalinlangan, tinapakan niya ng buo ang silinyador. Ang pick-up ay humarurot pa atras, binasag ang gate ng garahe. Mabilis na iminaneho ito ni Marisa, palusong sa madilim at palikulikong daan ng bundok. Sa likod nila, nakita niya ang isa pang sasakyan, ang mamahaling kotse ni Lorenzo, na sumusunod sa kanila. Ang mga ilaw nito ay parang mga mata ng isang halimaw na humahabol. Nagsimula ang isang nakakabaliw na habulan sa gitna ng gabi. Bawat kurbada ay delikado. Bawat liko ay maaaring maging katapusan nila. "Ma'am, mas mabilis po siya," sigaw ni Jiro. Alam yon ni Marisa. Kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi inaasahan. Sa isang matalim na kurbada, sa halip na lumiko, idiniretso niya ang manibela. Ang pick-up ay lumabas ng kalsada at bumulusok sa isang maliit na daan ng lupa na natatakpan ng mga halaman. Tumalbog sila. Umuga. Ngunit hindi sila huminto. Itinuloy niya ang pagmamaneho, papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Nawala ang mga ilaw mula sa sasakyan ni Lorenzo. Hindi sila nito nasundan. Nang sa wakas ay nakahanap sila ng lugar kung saan maitatago ang sasakyan, huminto si Marisa. Nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa adrenaline. "Ligtas na tayo. Sa ngayon," sabi niya, humihingal. Tiningnan niya si Jiro. Ang bata ay namumutla at pawis na pawis. Nang hipuin ni Marisa ang kanyang noo, nagulat siya sa tindi ng init nito. "Jiro, ayos ka lang?" Hindi sumagot ang bata. Sa halip, ang mga mata nito ay pumikit at bigla itong nawalan ng malay. Ang sugat nito sa braso, na nakuha nito ilang araw na ang nakalipas, ay namamaga at nangingitim. Impeksyon. Isang bagong uri ng takot ang bumalot kay Marisa. Isang takot na mas matindi pa kaysa sa paghabol sa kanila ni Lorenzo. Nasa gitna sila ng gubat, walang gamot, walang pagkain. At sa di kalayuan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang tunog na nagpatindig ng lahat ng kanyang balahibo. Ang kahol ng mga aso, mga asong nangangaso, papalapit. Ang kahol ng mga aso ay parang martilyong pumupukpok sa sentido ni Marisa. Hinahabol sila, at sa kondisyon ni Jiro, hindi sila makakatakbo ng malayo. Kailangan niyang mag-isip. Tumingin siya sa paligid. Ang gubat ay madilim at nakakatakot. Ngunit ito rin ang tanging kanlungan nila. Naalala niya ang isang documentary na napanood niya noon. Para makawala sa mga asong humahabol, kailangan mong sirain ang trail ng iyong amoy. At ang pinakamabisang paraan ay tubig. Binuhat niya si Jiro. Ang bigat ng bata ay halos ikabuwal niya, ngunit hindi niya ininda. Ang adrenaline at takot ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang tanging gabay ay ang tunog ng agos ng tubig. Hindi nagtagal, narating niya ang isang maliit na sapa. Maingat siyang lumusong. Ang malamig na tubig ay umabot hanggang sa kanyang tuhod. Naglakad siya laban sa agos. Bawat hakbang ay mabigat at mahirap. Ang mga aso ay patuloy sa pagkahol, ngunit tila bahagyang lumayo ang tunog. Pagkatapos ng halos kalahating oras, nakakita siya ng isang siwang sa gilid ng isang malaking pader na bato, natatakpan ng mga baging, isang kuweba. Doon, sa loob ng madilim, ngunit ligtas na lugar na yon, maingat niyang ibinaba si Jiro. Hinipon niya ulit ang noo nito. Nagliliyab pa rin ito sa lagnat.
Jiro, Jiro, gumising ka, bulong niya. Pero hindi ito nagmulat. Sa halip, nagsimula itong magsalita nang wala sa sarili. Mga salitang pira-piraso at walang kaugnayan. Hinubad ni Marisa ang natitirang saplot sa kanyang katawan, ang kanyang mamahaling seda na bestida na ngayon ay puno na ng putik at punit. Ginamit niya ang isang piraso nito, isinawsaw sa tubig mula sa sapa at idinampi sa nagniningas na noo ni Jiro. Sunod niyang tiningnan ang sugat sa braso nito. Masama ang itsura. Namumula ang paligid nito at namamaga. Naalala niya ang isang first aid seminar na sa pilitan niyang dinaluhan para sa kanyang kumpanya. Impeksyon. Kung hindi ito malilinis, lalala ito. Gamit ang isa pang piraso ng kanyang damit at ang natitirang malinis na tubig na naipon niya sa isang malaking dahon, sinimulan niyang linisin ang sugat. Bawat dampi niya ay nagpapaungol kay Jiro sa gitna ng pagkawala nito ng malay. "Patawad bata," sabi ni Marisa, habang may luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. "Patawad." Habang nililinis niya ang sugat, muling nagsalita si Jiro. Mas malinaw sa pagkakataong ito. "Ayoko na, Kuya Ramram." "Masakit." Natigilan si Marisa. "Kuya Ramram, sino yon?" "Wag po, kay Sir Lorenzo yan, Captain," patuloy ng bata. Sabi niya, "Sa'yo na raw yung sapatos. Wag mo na akong suntukin." Ang puso ni Marisa ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Bakit laging ikaw ang may bago? Bakit laging ikaw ang paborito ni Sir Lorenzo? Isang malamig na realisasyon ang biglang tumama kay Marisa. Isang pangalan ang paulit-ulit na umikot sa kanyang isip. Ang lalaking humahabol sa kanila. Ang lalaking may magaspang na boses. Ramram, Ramil. Hindi maaari. Ngunit ang mga salita ni Jiro ay nagpatuloy. Pinipinta ang isang malinaw at nakakapangilabot na larawan. Isang kwento ng isang batang mas matanda sa ampunan na paborito ng kanilang tagapag-alaga, ngunit ginagamit ang pabor na yon para mangapi ng mas mahihinang bata. Isang produkto ng isang sirang sistema. Isang kaluluwang hinulma at binaluktot ni Lorenzo. Ang lalaking humahabol sa kanila, ang halimaw na gustong pumatay kay Jiro, ay hindi lang isang simpleng tauhan. Isa rin siyang biktima. Isa sa mga unang biktima ni Lorenzo. Isang matinding galit ang pumuno sa puso ni Marisa. Isang galit na mas malalim at mas madilim para kay Lorenzo. Hindi lang siya isang gahamang negosyante. Hindi lang siya isang manloloko. Siya ay isang manlilikha ng mga halimaw. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, may napansin siyang isang bagay sa isang sulok ng kuweba. Isang lumang dyaryo, marahil ay naiwan ng kung sino mang unang nakatuklas sa lugar. Pinulot niya ito. Ang petsa ay ilang araw na ang nakalipas, ngunit ang nasa front page ay ang kanyang mukha. At sa tabi nito, ang mukha ni Lorenzo, na may malungkot na ekspresyon. Ang headline, Milyonaryang CEO Marisa de la Peña, nawawala matapos ang hiwalayan. Business tycoon Lorenzo de la Vega, umaapelang lumitaw na ito. Binasa niya ang artikulo. Ayon dito, siya ay nakaranas ng mental breakdown matapos siyang hiwalayan ni Lorenzo. Siya ay unstable at paranoid. Sinasabi rin doon na posibleng siya ang dumukot sa isang bata mula sa isa sa mga charity ni Lorenzo. Isang masamang tawa ang kumawala sa bibig ni Marisa. Isang tawa na walang bahid ng saya. Hindi lang siya hinahabol. Sinisira na rin ni Lorenzo ang kanyang pagkatao, ang kanyang pangalan, ang lahat ng pinaghirapan niya. Inihahanda na nito ang kwento para kung sakaling matagpuan ang kanyang bangkay, iisipin ng lahat na nagpakamatay siya. Perpekto. Isang perpektong krimen. Napayuko si Marisa. Ramdam ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Paano sila lalaban? Paano niya poprotektahan ang batang ito kung ang buong mundo ay kinukumbinsis na siya ang kontrabida? Habang nasa gitna siya ng kanyang kawalan ng pag-asa,
Isang boses mula sa labas ng kuweba ang pumutol sa katahimikan. Isang boses na kilalang kilala na niya ngayon. Jiro, Marisa, alam kong nandyan lang kayo. Sumuko na kayo at baka maawa pa sa inyo si Sir Lorenzo. Malayo sa madilim at maputik na gubat, sa loob ng isang opisina na amoy mamahaling leather at kapeng barako, nakaupo si Lorenzo de la Vega. Ang kanyang sapatos ay makintab. Ang kanyang suot ay plansado. Walang bahid ng anumang kaguluhan. Sa kanyang harapan ay may 3 malalaking monitor. Ang isa ay nagpapakita ng stock market. Ang isa ay nagpapakita ng mga newsfeed kung saan ang mukha niya at ni Marisa ang laging laman. At ang pangatlo ay nagpapakita ng isang GPS tracker, isang mapa ng gubat kung saan may 2 tuldok na kumikislap. Ang isa ay ang signal mula sa kwintas na ibinigay niya kay Ramil. Ang isa naman ay ang signal mula sa isang maliit na tracking device na idinikit niya sa ilalim ng pickup truck na ninakaw ni Marisa. Ngumiti si Lorenzo habang umiinom ng kanyang kape, isang laro. Para sa kanya, lahat ng ito ay isang laro ng chess. At siya, bilang isang grandmaster, ay laging ilang hakbang na nauuna. Tumunog ang kanyang telepono, isang international number. "Partner!" sagot niya sa malamyos na tono. "Kumusta?" Yes, nagkaroon lang ng maliit na aberya. Isang bata ang nakatakas at isinama niya ang isa sa mga investor ko. Nakinig siya sa sinasabi ng kausap sa kabilang linya. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. "Ako nang bahala dito. The shipment will proceed as scheduled. Mas malaki pa nga ang kikitain natin. Ang buong De La Peña Empire, malapit ng mapa sa atin." Pagkababa ng telepono, tumayo si Lorenzo at lumapit sa bintana ng kanyang opisina. Tanaw mula roon ang buong syudad. Ang mga gusaling kumikinang sa ilalim ng araw. Ang lahat ng yon ay kumakatawan sa kapangyarihan. Isang kapangyarihan na matagal na niyang inaasam. Bumalik sa kanyang isip ang mga araw na kasama pa niya si Marisa. Mahal niya ba ito? Marahil, noong una. Ngunit ang pagmamahal na yon ay dahan-dahang kinain ng inggit. Palagi siyang ang kasintahan ni Marisa de la Peña. Palagi siyang ang anino. Kahit gaano karami ang pera niya, kahit gaano kalaki ang sarili niyang negosyo, sa mata ng lipunan, mas mataas pa rin si Marisa. Mas magaling, mas makapangyarihan. Hindi niya matanggap iyon. Ang isang De La Vega ay hindi dapat pumapangalawa lang. Kinuha niya ang isang litrato mula sa kanyang drawer. Sila ni Marisa. Masaya. Noong nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon. Tinitigan niya ang namngiti ni Marisa sa litrato, ngunit ang nakikita niya lang ay ang pagmamataas nito, ang arogansya na sa tingin niya ay laging nakatago sa likod ng mga ngiting iyon. "Akala mo, mas magaling ka sa akin," bulong niya sa litrato. "Tingnan natin ngayon, Marisa. Tingnan natin kung sino ang luluhod sa huli." Ang kanyang plano ay simple at elegante. Gamit ang media, sinira niya ang kredibilidad ni Marisa. Gamit ang kanyang mga koneksyon, sisiguraduhin niyang walang pulis o sino mang tutulong dito. At kapag nakuha na niya ang pirma nito sa mga papeles, mawawala na si Marisa at ang bata na parang bula. Isang trahedya na kagagawa ng isang babaeng may problema sa pag-iisip. Walang bakas, walang ebidensya. Siya ang magiging kaawa-awang kasintahan. Ang tagapagmana, ang bayani. Tumunog muli ang kanyang telepono. Si Ramil. "Sir, nasukol ko na sila," sabi ng boses sa kabilang linya. Nasa isang kuweba sila sa may sapa, hindi na makakatakas. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lorenzo. Ang huling baraha ay malapit ng ilatag. "Magaling, Ramil. Huwag mo silang sasaktan." "Pa!" utos niya. Bawat salita ay may diin. "Parating na ako." Gusto kong makita mismo ang mukha niya kapag wala na siyang lahat. Ang boses ni Ramil sa labas ng kuweba ay parang hatol ng kamatayan.
Niyakap ni Marisa si Jiro nang mas mahigpit. Gising na ang bata, ngunit mahina pa rin, nanginginig sa lagnat at takot. Ramdam ni Marisa ang mabilis na pagtibok ng munting puso nito sa kanyang dibdib. Mom, bulong ni Jiro, ang muka ay nakasubsob sa balikat ni Marisa. Natatakot po ako. Huminga ng malalim si Marisa, pilit na pinapakalma ang sarili para sa bata. Huwag kang matakot, sabi niya. Kahit ang sarili niyang boses ay nanginginig, hindi kita iiwan, pangako. Isang anino ang humarang sa bukana ng kuweba. Si Ramil. Mas matangkad siya at mas matipuno kaysa sa inaakala ni Marisa. Ang kanyang mukha ay may mga peklat at ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Parang mga mata ng isang maniningil ng utang na buhay. Hawak niya ang isang piraso ng bakal. Sa likod niya, nakita ni Marisa ang dalawa pang lalaki at ang mga asong kanina pa nila naririnig. Napapaligiran na sila. Wala na silang matatatakbuhan. Dahan-dahang tumayo si Marisa, inilalagay ang sarili sa pagitan ni Ramil at ni Jiro. Isang leon na napoprotekta sa kanyang anak kahit alam niyang wala siyang laban. Huwag mong sasaktan ng bata, sabi ni Marisa. Ang boses ay matatag sa kabila ng takot. Tiningnan siya ni Ramil mula ulo hanggang paa. Wala akong pakialam sa'yo. Ang bata ang kailangan ko. Bakit, Ramil? Tanong ni Marisa, sinusubukang abutin kung ano man ang natitirang konsensya sa loob nito. Dahil ba yan ang utos ni Lorenzo? Ang taong kumuha rin sa'yo ng iyong pagkabata? Isang kislap ng gulat ang dumaan sa mga mata ni Ramil, ngunit mabilis din itong nawala. Napalitan ng mas matinding galit. Wala kang alam. Alam ko na isa ka ring biktima niya, Ramil. Pagpapatuloy ni Marisa. Hindi mo kailangang gawin to. Maaari pa tayong... Tumahimik ka! Sigaw ni Ramil. Itinutok sa kanya ang hawak na bakal. Utang ko ang buhay ko kay Sir Lorenzo. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ako sa lansangan. Hindi yan utang na loob, Ramil. Ginawa kanyang alipin. Bago pa makasagot si Ramil, isang mabagal at sarkastikong palakpak ang narinig nila mula sa likuran. Dahan-dahan, lumitaw si Lorenzo mula sa likod ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang damit ay malinis pa rin, ang kanyang buhok ay maayos. Parang isang direktor na dumating sa set ng kanyang pelikula. Bravo, Marisa. Bravo, sabi niya. May mapanuksong na ngiti sa kanyang mga labi. Kahit sa bingit ng kamatayan, ang galing mo pa ring magsalita. Isang tunay na CEO. Naglakad siya palapit. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay yumayapak sa putik na parang hindi ito narurumihan. Huminto siya sa harapan ni Marisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Tapos na ang laro, mahal ko, sabi niya. Kinuha niya mula sa kanyang tauhan ang isang itim na briefcase. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang makapal na pligo ng mga dokumento at isang fountain pen. Isang simpleng bagay lang ang kailangan kong hilingin sa'yo, sabi ni Lorenzo. Inilalabas ang mga papel. Pirmahan mo lang ito. Isang kasulatan na nagsasalin ng lahat ng iyong shares, lahat ng iyong ari-arian, sa aking pangalan. Isang maliit na bayad pinsala para sa lahat ng sakit ng ulo na idinulot mo sa akin. Tinitigan ni Marisa ang mga dokumento, pagkatapos ay tumingin siya kay Lorenzo. At pagkatapos kong pumirma? Pagkatapos mong pumirma, sabi ni Lorenzo. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala at napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Matatapos na ang lahat ng paghihirap ninyo. Ang kahulugan, sa likod ng mga salitang yon ay malinaw. Ito na ang katapusan. Naramdaman ni Marisa ang paghigpit ng hawak ni Jiro sa kanyang damit. Tumingin siya sa bata. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Lorenzo. Ang lahat ng pag-asa ay nawala. Ang tanging natitira na lang ay ang tapang na harapin ang kanilang kapalaran. Sige, sabi ni Marisa. Ang boses ay pagod at talunan. Ibigay mo sa akin ang panulat. Inabot ni Lorenzo ang fountain pen. Ang kanyang mga mata
ay nagliliyab sa tagumpay. Ito na ang sandaling pinakahihintay niya. Ang sandali kung saan luluhod sa kanyang harapan ang dakilang Marisa de la Peña. Kinuha ni Marisa ang fountain pen mula sa kamay ni Lorenzo. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Tumingin siya sa mga dokumento, sa linya kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. "Ma'am, wag po." Umiiyak na pakiusap ni Jiro. Mula sa kanyang likuran, hindi lumingon si Marisa. Sa halip tinitigan niya ng diretso si Lorenzo. "Isang kondisyon," sabi niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Hayaan mong umalis ang bata. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang kunin mo, pero pakawalan mo siya." Isang malakas na tawa ang kumawala mula kay Lorenzo. "Marisa, Marisa, hanggang sa huli, nagpapakabayani ka pa rin. Pero wala ka ng kapangyarihan dito. Walang bargaining. Pirmahan mo yan, o pareho kayong maglalaho nang walang nakakaalam." Tumango si Marisa. Dahan-dahan niyang iniluhod ang isang tuhod sa lupa na parang isang kabalyerong sumusuko. Inilagay niya ang mga dokumento sa isang patag na bato. Tiningnan niya si Lorenzo sa huling pagkakataon. "Sana mabulok ka sa impyerno." Itinutok niya ang dulo ng panulat sa papel. Ngunit bago pa man tumama ang tinta sa dokumento, itinaas ni Marisa ang kanyang pulsuhan. "Ngayon!" Sigaw niya. Biglang isang matinis na tunog ang pumuno sa buong kuweba. At kasunod niyon, isang boses. Ang boses ni Lorenzo. "Hayaan mo muna siyang maging komportable. Papipirmahin ko siya sa mga dokumento. Pagkatapos niyang pumirma, itapon mo na ang bata. Siguraduhin mong walang ebidensya. At si Marisa, bahala ka na sa kanya. Gawin mong mukhang aksidente." Ang boses ay nagmumula sa isang maliit na speaker na nakatago sa ilalim ng strap ng mamahaling relo ni Marisa. Isang panic watch na may voice recorder, isang regalong hindi niya pinapansin noon mula sa kanyang security team. Ang mukha ni Lorenzo ay biglang namutla. Ang kanyang kumpiyansa ay naglaho, na parang bula, napalitan ng gulat at pagkatakot. Tumingin siya kay Ramil at sa kanyang mga tauhan, na ngayon ay nakatingin din sa kanya ng may pag-aalinlangan. "Huwag kayong maniwala dyan. Gawa-gawa niya lang yan," sigaw ni Lorenzo. Ngunit huli na ang lahat. Kasabay ng pag-alingawngaw ng recording mula sa mga puno sa paligid at sa likod ng mga bato, biglang lumitaw ang mga anino. Mga pulis na nakauniforme, armado at handa. "Freeze! Pulis ito! Ibaba niyo ang mga armas niyo!" Sigaw ng isang opisyal. Ang dalawang tauhan ni Lorenzo ay agad na nagtaas ng kamay. Ngunit si Ramil, sa gitna ng pagkalito, ay tila nag-aalangan. Tumingin siya kay Jiro, pagkatapos ay kay Lorenzo. Ang mga salita mula sa recording at ang mga sinabi ni Marisa kanina ay tila gumising sa isang bagay sa loob niya. "Ramil, kunin mo ang bata." Desperadong utos ni Lorenzo. Ngunit hindi gumalaw si Ramil. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak niyang bakal. Ang isang segundong pag-aatubili na yon ang nagbigay ng pagkakataon sa mga pulis. Mabilis siyang nilapitan at pinusasan. Naiwan si Lorenzo, mag-isa at walang kalaban-laban. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Tinitigan niya si Marisa, na ngayon ay dahan-dahang tumatayo. Ang mukha ay pagod, ngunit matagumpay. "Paano?" tanong ni Lorenzo. Ang boses ay halos pabulong na. "Tumawag ako sa isang taong mapagkakatiwalaan ko," sagot ni Marisa, habang papalapit sa kanya ang mga pulis. "Ang dati kong driver, si Mang Tony. Ang tanging taong hindi mo naisip na kontrolin." Habang pinuposasan si Lorenzo, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Marisa. Ang pagmamahal na dati naroon ay napalitan ng purong pagkasuklam. "Hindi pa ito tapos. Babalikan kita." Sigaw niya habang kinakaladkad siya palayo. "Maririnig mo ang pangalan ko." Hindi sumagot si Marisa. Pinanood niya lang itong mawala sa dilim. Nang sa wakas, ay nawala na ang anino ni Lorenzo. Doon lang niya naramdaman ang pagod.
Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Bago pa siya bumagsak, dalawang maliliit na braso ang yumakap sa kanyang mga binti. Tumingin siya sa baba. Si Jiro, umiiyak ito, hindi na sa takot, kundi sa ginhawa. Lumuhod si Marisa at niyakap ng mahigpit ang batang nagligtas sa kanya sa higit sa isang paraan. Sa gitna ng gubat, sa harap ng mga pulis, sa ilalim ng liwanag ng buwan, dalawang nasirang kaluluwa ang nagpang-abot. Tapos na ang bangungot. Nagsisimula pa lang ang kanilang paghilom. Makalipas ang 6 na buwan, ang ingay ng korte ay napalitan ng tahimik na pag-asa sa loob ng isang maliit na opisina. Nakaupo si Marisa sa harap ng isang social worker habang si Jiro ay abala sa pagguhit sa isang mesa sa di kalayuan. Ang kaso laban kay Lorenzo de la Vega ay naging isang malaking iskandalo. Ang audio recording mula sa relo ni Marisa, kasama ang testimonya ni Ramil na sa huli ay nagdesisyong makipagtulungan sa mga awtoridad, ang naging susi sa pagbubukas ng lahat ng krimen ni Lorenzo. Ang Bahay Pag-asa ay sinalakay at marami pang bata ang nailigtas. Nahatulan si Lorenzo ng habambuhay na pagkakakulong para sa mga kasong kidnapping, human trafficking at attempted murder. Si Marisa, sa kabilang banda, ay nagbago. Sigurado po ba kayo dito, Miss De La Peña? Tanong ng social worker, hawak ang mga papeles. Ang pag-aampon ay isang panghabambuhay na responsibilidad. Ngumiti si Marisa, isang nangiting totoo at hindi napilit. Tumingin siya kay Jiro na ngayon ay mas malusog na, may kulay na ang mga pisngi at wala na ang dating takot sa mga mata. Mas sigurado pa ako dito kaysa sa anumang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Pumirma siya sa mga papeles. Sa isang iglap, siya ay opisyal ng ina. Marisa de la Peña, ang ice queen ng mundo ng korporasyon, ay isa na ngayong nanay. Isang linggo bago ang huling pagdinig ng kaso, pinuntahan ni Marisa si Ramil sa kulungan, hindi para magpasalamat o manumbat. "Bakit ka nandito?" tanong ni Ramil, hindi makatingin ng diretso. "Dahil gusto kong malaman mo na may pag-asa pa," sabi ni Marisa. "Binigyan ka ni Lorenzo ng buhay na hindi mo pinili. Ngayon, sa pagharap mo sa hustisya, may pagkakataon kang pumili ng bago." Hindi sumagot si Ramil, ngunit bago umalis si Marisa, nakita niya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata nito. Ang dating Marisa ay hindi kailanman gagawa ng ganoong bagay. Ngunit ang karanasan nila sa gubat ay nagbago sa kanya. Ipinakita nito sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga numero sa iyong bank account, kundi ang mga koneksyon na binubuo mo sa ibang tao. Nagbenta siya ng malaking porsyento ng kanyang shares sa kumpanya. Isang desisyon na ikinagulat ng buong business community. Ang perang nakuha niya ay hindi niya inilagay sa isang bagong investment. Sa halip, bumili siya ng isang malawak na lupain sa probinsya, hindi kalayuan sa lugar kung saan sila unang nagkita ni Jiro. Isang hapon, dinala niya roon si Jiro. Nakatayo sila sa isang burol, tanaw ang isang malaking construction site. May mga trabahador na nagtatayo ng pundasyon ng isang malaking gusali. "Ano po iyan, Mama?" tanong ni Jiro. Nasasanay na siyang tawagin si Marisa ng ganoon, at sa bawat pagtawag niya, isang kakaibang saya ang nararamdaman ni Marisa. Lumuhod si Marisa para magpantay sila. "Iyan ang magiging bago nating bahay," sabi niya. "Ang laki naman po," sabi ni Jiro. Namimilog ang mga mata. "Dahil marami tayong titira dito," paliwanag ni Marisa habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Maraming mga bata na katulad mo na nangangailangan ng isang lugar na matatawag nilang tahanan." Sa harapan nila ay may isang malaking arko na may nakaukit na pangalan, "Bagong Bahay, a Sanctuary for Children." Ito ang kanyang bagong misyon, ang kanyang bagong imperyo. Isang imperyong hindi gawa sa pera at bakal, kundi sa pag-asa at pagmamahal. Habang papalubog ang araw, ang ginintuang sinag nito ay tumama sa kanilang mga mukha. Hinawakan ni Marisa ang kamay ni Jiro.
Ang parehong kamay na dati marumi at nanginginig, ngayon ay malinis na at mahigpit ang hawak sa kanya. Tumingin si Jiro sa kanya at ngumiti. Isang ngiti na puno ng tiwala at pagmamahal. Isang ngiting nagsasabing, sa wakas, nakauwi na siya. Ngumiti pabalik si Marisa at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang buo ang kanyang pagkatao. Napagtanto niya na ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa dugo na nananalaytay sa iyong mga ugat. Minsan, ito ay tungkol sa mga taong nagliligtas sa iyo mula sa dilim at tinutulungan kang mahanap muli ang liwanag. Umuwi na tayo anak, mahinang sabi niya. At magkahawak kamay, sabay silang naglakad patungo sa kanilang bagong simula.